Papa Jack, ang gusto ko po, at sabi dito, taga lang ha. Ano yan? 20... gusto po kasi ng family ko, yung nakilala ko sa Japan. Matandang mayaman, naiyak ko naman doon. 5 years na kami ng BF ko now. Till now, ayaw pa rin sa kanya. Ano bang gusto ng magulang mo para sa'yo, di ba? Ultimately, you have to decide sa taong makakasama mo forever. Habang buhay, di ba, Sailor? Kasi kahit anong sabihin na magulang mo, in the long run, ikaw ang kasama niyan araw-araw. Diba? Tulungan mo sila maintindihan yung mga bagay na gusto mo pang sarili. Don't let other people decide for you. Ask for help. But do not let someone else decide for you. Papadyakas ko lang, nasa right age naman na po ako. I'm 24 and 29. Ang BF ko balak na magpakasal sa civil. Lang kasi ayaw sa kanya ng family ko. Hindi ko sa kanila papaalam okay lang ba? Ang totoo niyan, kung right age yung nag-uusapan, that I cannot answer. Ang alam ko lang, ang 24 and 29, I cannot say if it's right or wrong, but it's legal. Legal na yan, di ba? Ang punto ko dito, you might have the right age, but do you have the right intention to marry someone? Baka naman kaya nyo lang gustong magpakasal para mawalan na ng choice yung magulang ninyo at tanggapin na lang kayo. Kaysa nag-i-effort kayo magpakasal at may mga gusto, bakit di kayo mag-effort, di ba, na lumapit o ilapit yung kalooban ninyo dalawa sa magulang mo? Di ba, tinan nyo mabuti? Are you sure na na-exhaust nyo lahat ng paraan para mailapit yung boyfriend mo sa parents mo? Bakit kaya nila ayaw sa kanya? Ano yung mga ugali niyang ayaw sa kanya? Kasi kung merong ugaling hindi maganda, baguhin nyo instead na nagmamatigas kayong dalawa. May tao sa kabilang line. Hello? Hello, Papa Jack. Hi! Your name is? Rachel. Ilan taon na? 31 po. Sa wakas! Sa wakas! May tumawag sa atin, ha? Na kahit paano, aged. Sorry. Ganon. Hindi, joke lang. Ano kung magkalapit tayo ng edad? Ay, ganon. 29 ako this year, so malapit na ako. Tanggap ko na. Pero may anak na ako, Papa Jack. Ako din, meron ako eh. Ay, tatlo. Laki. Isa lang ako. Ay. Klong, kung nakikinig ka, klong, hello, good evening sa'yo. Anyway, Rachel, anong ginagawa sa buhay? Dito lang po sa bahay, nag-aantay po kasi ako ng visa. Papunta ka saan? Sa Dubai po. Sa Dubai? Wow. Either Dubai po or Kuwait. Kuwait? Apo. Talaga? Sa brother ko or dito po sa ina-applyan ko rin sa sa friend ko. Anong trabaho mo sa Kuwait? Actually, po ako dun sa saloon. Buhok ka doon? Hindi po. Ha? Makeup artist po ako. Makeup? Wow! Opo, makeup artist po ako. Uy, marunong ako mag-makeup. Opo. Saka mga, henna tattoo. Hindi ako marunong ako mag-makeup. Ganun. Oo, panlalaki lang kasi di ba nagtitiping-tiping. Nagpaturo kay Tita Ritz. Hairstylist lang po ako. Ay, hindi ko kaya. Flower arrangement, marunong ako. Anyway, joke lang. Rachel! Opo. What can I do for you? Papa Jack, bali, ang tagal-tagal ko na po kasi itong kinikin yung sa dibdib ko. Ako? Baka mabaho na yan, ha? Apo. Baka mabaho na yan. Hindi naman. Meron? Simula po kasi ako nag-asawa, parang hindi ko yung life ko. Hindi ko feel. Bakit? Simula na nag-asawa ako dun sa asawa ko. Bakit? Kasi po ganito yan, Papa Jack. Nagtatrabaho po ako before. Since after po namatay yung father ko, bali din po ako nagkaroon ng chance ng magka-boyfriend. Tapos, yun, nagka-boyfriend nga po ako. Parang, hindi ko alam, iniiwanan nila ako. Mabait naman ako. Kumbaga hindi lahat, naman, Rachel, okay. everything for Huwag mo ilagay sa utak mo yan, ha? Kasi bitter ka na, Hindi kita marinig. Nagkaroon po kasi ako ng boyfriend. Ngayon, iniwanan din ako. Ngayon, nagkaroon po ako ng boyfriend. Yung friend ng boyfriend ko, naging
nagkagusto sa akin. So, parang ang nangyari kasi sa akin noon, Papa Jack, hindi ko mahal yung nagkakagusto sa akin. Tapos, pero may boyfriend ako. Yun, bali... Alright, okay, sige, nakalipas na yon. That was years ago. May asawa ka na ngayon. Opo. Hindi kasi rape po kasi yung nangyari sa akin. Ano po? Rape. Rape? Actually, opo. Ilan anak mo? Tatlo po. Hindi, kasi po... Opo. Don't mind, if you don't mind me asking, ha? Hindi, okay. Yung tatlong anak mo, isa lang tatay sa kanya nila? po. Opo. Siya po. Bali, hindi ko po kasi sa type noon that time Siyempre, sa sobrang kahihiyan ng pamilya ko, tinanggap ko na po siya. Pero up until now, hindi pa po ako nagpapakasal. Dahil nga, siyempre, sasamahan mo yung taong hindi mo naman mahal. So, kayo pa rin ba hanggang ngayon? Opo. Bali, ganito po kasi nangyari yun. So, sobrang kahihiyan ng sarili ko, pinakasamahan ko siya hanggang sa nagkaroon kami ng 3 anak. Pero yung... Question. Rachel. Opo. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya love? Yun nga po, sa pakikisama ko lang po sa kanya. You are not answering my question. Hanggang ngayon, hindi mo pa siya mahal? Actually, siguro hindi po dahil sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Dahil since nung kami dalawa, nandiyan pag nagiinom siya, nananakit siya, okay naman po siya sa pagbibigay ng sustento, walang problema. Pero, nang bababae siya, kinikintin ko lahat ng sama ng loob ko nun. Until nag-abroad po ako, ganun din po yung ginagawa niya. Lahat po ng pera kong pinapadala sa kanya, ginagawa niya, nililistay niya, nababalitaan ko sa mga friends ko, napapabayaan ng mga anak ko, nang bababae siya, hanggang sa dinadala sa binan ko. Ganun nga po. Hanggang sa nalaman ko hindi ko na kaya, sobrang homesick ko, siguro wala nangyayari sa pera ko. Asa na siya ngayon? Siya naman po yung nag-abroad. Pero, yun, hindi po ako ganun pa rin. Hanggang sa nabuntis po ako sa pangatlo ko. Rachel? Opo. Question. Opo. Can you safely say sa akin ngayong gabi na you've spent years of your life with the wrong person? Actually po, opo. Siguro, pero po, Papa Jack, medyo happy na ako ngayon without him since nung nag-abroad siya kasi may nakilala naman po ako. Nagtataksil ka na ngayon? Sabihin na po natin oo. Huwag natin sabihin oo kasi talagang tataksil ka, ha? Nagtataksil ka talaga, huwag na natin paikutin pa. Alright? Nobody's perfect naman po. Huwag mong pangatwiranan, okay? Please. Opo. Linawin natin, it's a yes or no, nagtataksil ka. Opo. Okay, good. Let's put it that way. Alright? Okay, bali, So, itong guy na to, parang nakita ko lahat sa kanya na hindi ko nakita sa asawa ko. Pag-aaruga, pagmamahal, pag-aalaga, kahit tanggap na yung 3 anak ko, pero Papa Jack, meron siyang asawa. Meron siyang anak. Hiwalay po siya sa asawa. Ano tanong mo sa akin? Papa Jack, tama po ba itong ginagawa ko? Kasi itong Pambihira asawa naman ko, tanong yan. hindi na mahalin siya ng buong buhay ko, tanggap niya ako. Kasi yung anak ko, Papa Jack... Gano'ng katagal na kayo niyan? Actually, 1.5 year na kami. Yung asawa na sa abroad, ano alam niya sa'yo ngayon? Hindi, since po nung umalis po siya, nagkaroon po kasi kami ng argument na sustento na lang ang habal niya sa akin. Kasi since nung nandun siya, nang babae na siya, yun nga po yung nakakausap ko sa chat, nagpapadala siya ng pera. Tanggap ko naman okay lang po, wala po. So alam na ba niya, malinaw ba sa inyo na you guys are no longer together? Actually, yes opo. or no? Opo. Oo, maasa ka na lang sa idea na baka alam niya. Alam, kasi nakita niya na kami sa Facebook before. Okay? So,
wala na daw siyang pakialam sa akin, anong gawin niya sa buhay ko. Tapos, tinanggap ko rin na meron din siyang babae kasi nakakausap ko na rin siya, pero nagpapanggap ako na hindi ako for the sake of money, Papa Joe. Kasi kailangan ko yung sustento ng mga anak ko. Ganun. So, tanggap ko yun. Ngayon, ito, uwi daw sila, kukunin daw niya yung... Pero wala pa kami formal na kukunin yung anak ko. Napasabi niya lang sa akin, kayang pag-aralin daw ng babae kasi yung mga anak ko, yun. So, mag-isa na lang ako sa buhay, ganito. Pero, laging nandyan pa rin sa akin si Mr. R. Yun na lang, Mr. R na lang tawagin natin. Mr.? R. Ang palayo niya kasi siya. Parang boss yung dating Mr. R. Actually, she is very nice for me. Ano? Napaka-nice niya sa akin. Tapos, ginagawa niya lahat para sa akin. Naintindihan niya ako na pag nag-uusap kami sa phone ng asawa ko, narinig niya yung minumura niya ako. Kumbaga parang, lagi na lang daw. Sinasadya niya ako na ganito, ganyan. Wala daw kwenta, wala daw kanakasama. Nag-spy daw ako kung ano pinagagawa ko sa buhay ko. Siya naiintindihan niya yun. Kumbaga parang... dapat mo intindihan niya, siya yung kasama mong tataksil eh. Yun nga ang problema, Papa Joke, kasi nagkakahiwalay lang yung asawa niya. Ang problema namin is kasal naman siya, ako hindi. Yun ang problema po namin. Kasi may dalawa siyang anak. What's your question? Papa Jack, kung halimbawa magkaroon man ng that time na umuwi asawa ko, nagkaroon kami ng formal na ibigay ko yung mga anak ko. Tama ba na magsama kami dalawa? Okay, so yun ang tanong mo. Opo, kahit kasal siya, tapos meron pa rin isang babae, hindi ba siya, natatakot kasi ako baka kapaya, yung demanda ba? Nung ex niya. And, wife niya, ex-wife pa, ganun. Hindi pa kasi, kumahiwalay lang sila, pero, kasal sila. Ikaw ba naging dahilan ng paghihiwalay nila? Hindi. Kumbaga wala pa ako sa buhay niya na naghiwalay sila. Kasi yung babae daw, hindi niya maibigay yung isang pagiging asawa na nakita naman yung sa akin sa pag-aasikaso. Huwag mo paniwalaan yung part na yun. Ganyan lagi na pag lalaki pag nakipaghiwalay, sisiraan niya ex niya. Hindi, nakita In ko general. talaga. Well, stop. Don't go on because right now you're blinded. Alright? You're blinded right now. Alam mo kung paano ko nasabi. Opo. You called my show to ask me kung tama yung ginagawa mo. Dapat malinaw sa'yo yan. You don't need me to tell you kung tama yan o mali. You're blinded. Actually, Papa Jack, since nakalala ko siya, hindi naman siya sobrang mayaman. Medyo, middle lang. Kumbaga parang... What's your question, Rachel? Binibigay ko lahat sa kanya. What's your question? Kung tama nga ba na magsama kami if ever na magkaroon na kami ng problema. Well, ganito yung issue ng magpapakasal, that's a legal matter. Alright? That's for you to fix. Kayo nang bahala dyan. Alright? Mas maganda sana kung kaya daanin sa legal, maghiwalay kayo ng tama, then be with someone else. Alright? Pero kasal siya, Papa Jack. Teka lang nga. Ba't ka nang sagot? Ang punto ko dito, okay, may mga legalities kayong pwedeng pagdaanan. Yung nga, di kasal nga, di ba? Kaya nga usaping legal. Tama, mali? Tama. Yun, gawin niya ng paraan yan. Ang pinapunto ko dito, nalulungkot ako para sa'yo. Kailan ka nag-trend at saka ka magiging mag-isa. Oo nga, Papa Jack. Di ba? Talaga, kung nag-give up siya, Papa Jack, kawawa naman ako. Ako Well, nagsasasabi. ganun talaga. Alright, ganito, I don't know, Rachel, if it's a weird way for you na makalabas sa relasyon. I used to wait for you to... Sa relasyon na meron ka, if you're telling me na all your life hindi ka naging masaya sa pag-aasawa mo, well, I cannot blame you na maghanap ng iba. Di ba? We cannot just go on in life suffering with someone else.
Ayoko nang balikan pa, di ba? Sabi mo kasi na-rape ka. Pero